darating ang araw na February 14. Araw na ng puso. Araw na ng puso. Arawan na o Valentine's Day? Bakit kaya natawag na Valentine's Day? Alam ba natin yun na bakit natawag ang araw na ito as Valentine's Day? Meron ba tayong alam patungkol sa Valentine's Day? Wala, no? Ang Valentine's Day, kaunting kaalaman lang, yun ang sabi, na sa panahon ng Romans, noong ilang centuries na nakaraan, may isang nagngangalan na Saint Valentino ang pangalan. At ito ay isang pare na ng isang church na lumaban para ang mga Kristiyano o mga churches ay patuloy na magkakaroon sila ng pagsamba kasi nagkaroon ng ban ang pagsasamba. Anyway, darating tayo dyan na magkakaroon ng pagbaban ng pagsamba. Pagbabawal nila ang pagsamba, pagbabasa ng salita ng Diyos, ipagbabawal nila. So, that time, si Valentine, yung pari na yun, o alagad ng Diyos ay pinaglaban niya ang pagkakaroon at patuloy na pagkakaroon ng pagsamba. At nung nalaman, ang ginawa niya, nagpupunta-punta sa mga bahay-bahay o mga villages at nangangaral ng salita ng Diyos. Pero, nang malaman ng emperor, pinahuli niya ito at ikinulong siya. Nakulong siya at hindi na niya maihayag yung salita ng Diyos. Yun ang penalty niya habang buhay na makukulong. At hindi lang habang buhay na makukulong, mayroon pang another penalty na papatayin siya. Pupugutan siya ng ulo. No? Pupugutan siya ng ulo. And at that time, yun ang second na penalty niya o second na pagdurusa niya, yung penalty niya na mapuputulan siya ng ulo. Pagkatapos nun, yung time na yun, napagkasunduan ng council or korte na ang pagpatay sa kanya ay tamang-tama ng February 14. No. February 14 ang tamang-tama na pagpatay sa kanya. And while in jail, he was in love sa isang magandang dalaga. Jail daughters, na-in-love siya. At nung time na yon, nagkaroon siya ng pagmamahalan, silang dalawa, pero nasa jail siya. And at that time, nung oras ng papatayin na siya, sumulat siya ng message para sa loved one niya, sa minamahal niya, na ang nakalagay doon sa ibaba. Sabi niya gano'n na mahal kita from, yung pangalan na niya, from Valentine. And tamang-tama, February 14, na naganap yung pagpatay sa kanya. So, tinawag nilang Saint Valentine siya at sinisilibrahan nila ang kanyang kamatayan. Pero hindi yan ang gusto kong i-share sa inyo o ihayag sa inyo. Hindi yung pagmamahal niya kasi yung pagmamahal niya nakatutok lang sa isang dalaga. Pero ang ihahayag ko sa inyo yung the greatest love of all. Sino ang nakaranas sa inyo ang pinakadakilang pag-ibig sa buhay niya? Naranasan na ba natin ang dakilang pag-ibig na
pag-ibig na yon? Lahat ba tayo nakaranas na? Amen? Oh, wala akong naririnig. Sa lang yata naririnig ko na amin na. Yung dakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo, kanino nang galing ang pag-ibig na yon? Naranasan mo ba yon? Amen. Mula kanina sa praise and worship, hindi kami nag-usap ni Sister Rosalie patungkol sa line-up niya. At natutuwa ako at I feel amazing because all the line-up was regarding the message that I'm going to share with you. And also for Pastor, when he give you an example of a love from the Father to a Son, it is also connected to the message that I'm going to share with you. So, there is one spirit sa ating lahat. Nagkakaisa yung espiritu natin. Dahil hindi naman coincidence na yung message na na-prepare ko at yung example ni Pastor at yung lineup ni Sister Rosalie ay paano nagkatugma-tugma yun. Hindi naman kami nag-usap. So, one spirit, one God, and one belief. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang gusto kong ihayag sa inyo ay matatagpuan sa Hebrews chapter 9 verses 15 to 17. Ang tema niya is the power of the cross. The power of the cross. Let's read it. Ang sabi niya, for this reason, Christ is the mediator of the new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. 16. In this case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it. 17. Because a will is enforced only when somebody has died. It has never takes effect while the one who made is living. Tayo ay manalangin. Kapagpala at mga pangyarihan na Diyos, kami po ay nabibigay sa iyo ng pasasalamat o Diyos. Salamat sa dakilang pag-ibig mo na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat o Diyos, dahil ang pagmamahal na yon ay walang hanggan, na hindi lang isa na pwedeng ibigay, kundi lahat ay pwedeng tumanggap, Panginoon, dahil sa biyaya mo. Maraming salamat sa buhay mo at dalangin po namin na ikaw ang siyang mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa amin, na ang iyong mga salita na aming nabasa ay magkakaroon ng lima sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng pagkakaintindi, unawa, karunungan upang maunawaan namin ang gusto mong mensahe para sa aming buhay. Panginoon, dalangin po namin ang banal mong Espiritu na siyang palaging at patuloy na magbigay sa amin ng patnubay at gabay. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, pinagkakaloob namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Ang tema natin is the power of the cross. Minsan, tayo ay may mga hawak-hawak na cross. Dahil may kapangyarihan daw yung cross na yon. Sa aking paglalakbay, kung minsan, may mga nakakasama ako sa jeep or sa bus, pag nakakadaan sila ng simbahan, nagsa-sign of the
cross sila. Nagsasign of the cross. So ano ang ibig sabihin nila? Bakit sila nagsasign of the cross? Ibig sabihin nila na ang cross na yun ay pwedeng sa kaisipan nila ay may kapangyarihan ng cross. Kasi kung nakita na nila yung simbahan, makikita mo, sa simbahan makikita mo ang cross. So nagsasign sila ng sign of the cross. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo nagsasign of the cross. Dahil alam natin na ang kapangyarihan na yon ay kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Mula nung nagkasala ang tao, nagkaroon ng plano na ang Diyos na isalba ang tao mula sa kasalanan. Dahil ang Diyos ang tunay na nagmahal sa tao. Ayaw niya na ang tao ay tutungo sa kapahamakan. Ayaw niya na ang impyerno ay pupunta ang kanyang minamahal. Ang mga nilikha niya, ayaw niya na pumunta sa impyerno. Kaya at the time na when man fall into sin, He has a plan to grab the humankind, no, from the hands of the enemy. Bumagsak ang tao sa kasalanan, at ang kasalanan na yon, ang penalty is kamatayan. Sabi sa Roma 6:23 na ang penalty ng kasalanan, for the wages of sin is death. No? Kaya ang Diyos nagplano na ibigay ang salvation o kaligtasan sa bawat isa sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. John 3:16 sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa lahat ng tao na tatanggap sa Kanya at mananampalataya sa Kanya ay tutungo sa buhay na walang hanggan. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tinanong ko sa inyo kanina kung sino ang nakaranas na, ang tumanggap na ng pinakadakilang pag-ibig sa kanyang buhay. Ang pag-ibig na yon, ang regalo na yon, ay ang ating Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. The power of the cross. Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay humantong sa kamatayan. Humantong sa krus ng Kalbaryo. At habang pag ang tao ay nahatulan ng kamatayan sa pagkapako sa cross, ito ang pinakamababa o pinakamalupit na hatol ng pamunuan sa isang tao na nagkasala. Ang ating Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Walang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung kasalanan ng buong mundo ang siyang ipinasam niya. Ang siyang ibinigay sa Kanya. Kaya siya ay nahatulan ng kamatayan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nung time na yon na hinahatulan siya, nung time na yon na pinapahirapan siya, nung time na yon na ranasan niya ang lupit ng tao, ay hindi man lang niya ibinuka ang kanyang bibig. Walang narinig na salita mula sa kanyang bibig. Kahit kinukutsa siya, kahit hinahamak siya, kahit dinuduraan siya, wala siyang sinabi kundi
tinanggap niya lahat ang mga pasakit sa kanya. Bakit? Dahil yun ang plano ng ating Panginoong Diyos. Kayang-kaya niyang sa kanyang kapangyarihan, siya ay 100% na Diyos. Yung mga tao na nagpapahirap sa kanya, yung mga tao na humahamak sa kanya, ay kayang-kaya niyang hawiin or kayang-kaya niyang patayin kung gusto niya. Pero nang dahil sa iyo, kapatid, nang dahil sa akin, nang dahil sa buong sanlibutan, hindi niya nagawa na idepensa ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. The power of the cross. Ano ang kapangyarihan ng cross sa buhay mo? Ano ang kapangyarihan na tinanggap mo mula sa cross? Mula nung tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo, mula nung ikinumit mo ang buhay mo kay Kristo, naging isa ka sa mga magmamana, tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Isa ka, kabilang ka sa tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Hindi lang ang kaharian ng Diyos, kundi lahat ng kayamanan na nandun sa langit, isa ka sa tagapagmana. Hindi lang yon, kundi isa ka pa sa mabibiyaan ng buhay na walang hanggan. Dahil pinagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagkapako sa cross. Nung namatay siya, nabuhay siya. Within 3 days, nabuhay siya. Nagtagumpay siya. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, may apat na katagumpayan na pinagkaloob din sa iyo. May apat na katagumpayan na iyong nakamtan mula sa kapangyarihan ng cross. Sa Romans chapter 8, verse 17, sabi niya, now, if we are children, then are heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Tayo ay kasama o tagapagmana na sa kaharian ng Diyos at tayo ay co-heirs with Christ. At kung co-heirs ka ng kasama mo si Kristo sa magmamana, syempre may mga sufferings din na ating mararanasan sa journey natin. May mga ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-suffer. Sa kanyang pagkapako sa cross, maraming naranasan, maraming sufferings na naranasan niya. Kaya once you are a Christian, don't tell me that you will walk in a smooth road. Nadadaan ka sa malambot lang na daan, sa simentado na daan, na walang bako-bako. Pero may mga route na tatahakin mo na may bako-bako din. Sa mga kalsada, mayroon akong pinsan na naglalakad sa kalsada. Napakaganda ang pagka-espalto at simentado ng kalsada. Pero nang naglalakad siya, ano pa rin siya? Parang naglalakad sa isang rough road or yung bako-bako na daan. Ang sabi niya, sino kaya ang engineer nito? Hindi maganda ang daan. Espaltado na, pero bako-bako pa rin, sabi niya. Ang sabi namin, paano ang ganda ng
ganyan ang lakad mo. Siya pala ay pilantot. Kaya, pag naglakad, pa ganyan. At kasalanan pa ng engineer na nag-construct sa daan, kalsada, kasi sinisi niya. Kasi pag naglakad siya, siyempre pilantot siya. Bako-bako ang alam niya na dinadaanan niya. Pero itong paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, may mga sufferings din na ating ma-encounter. May mga sufferings, problema, trials. Hindi tayo exempted doon. Kabilang pa rin tayo. Makakaramdam pa rin tayo ng sakit. Makakaramdam pa rin tayo ng kawalan ng pag-asa. No? Yun ang mararamdaman natin. Pero, ang sabi dito sa salita ng Diyos na tayo ay tagapagmana rin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At tayo ay kapwa na magmamana rin kasama natin sa mamanahin natin sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa lupa, pag sinabi kang tagapagmana ka, ikaw ay nakalagay sa last will ng magbibigay sa iyo ng pamana. Pero ang pamana na yon, nakariten sa last will yan, last testament, sabi nga nila. Pero once na ang nagbigay sa iyo ng pamana ay hindi pa patay, buhay pa rin, hindi mo pa rin na tatanggap yung pamana na yon. But once that person who give you the last will, the last testament was died, effective na yan. Effective na yung testament na yan. Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Nung hindi pa ibinigay ng Ama na nasa langit ang kanyang buktong na anak upang mamatay para sa atin, yung mamanahin natin ay hindi pa natin pwedeng tanggapin yon. Yung mga katagumpayan ay hindi pa natin pwedeng tanggapin yon. Dahil ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi pa namatay sa cross ng Kalbaryo. Pero nung mamatay na ang ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, that's the time na tayo ay kasama na sa kanyang katagumpayan. Tinatawanan siya ng mga kaaway niya sa kanyang pagkatako sa cross, sa kanyang pagkamatay. No, mula sa cross, tinatawanan siya ng kanyang mga kaaway niya. At mas lalo, si Satanas, tuwang-tuwa dahil akala niya ay nagtagumpay siya. Hindi niya akalain na yung kamatayan ni Kristo ay katagumpayan ng tao. Naging matagumpay ang tao dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tatagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo ay katagumpayan natin. So, ang katagumpayan na yun, nagbibigay ng 4 na klase ng katagumpayan sa buhay ng isang tao na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So, that's the time na pag ang ating Panginoong Jesucristo, nung namatay siya, nagtagumpay siya at kasama natin sa katagumpayan. Hindi niya tayo iniwan. So, ang unang katagumpayan na unang natanggap ng tao ay breakthrough in your body. Katagumpayan sa iyong katawan. Sa iyong katawan. Yung palo na tinanggap, yung unang palo na tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang unang katagumpayan sa iyong sarili. Isang breakthrough, sabi niya dito, nasa Isaiah 53, chapter 53, verse 5, sabi niya,
by His stripe, we are healed. You are healed. So, yan ang katagumpayan ng isang tao na una, yung stripe niya, paano nagkaroon ng stripe or alatay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung unang utos ni Pilato, nung siya ay nasa hukuman ni Pilato, sinabi ni Pilato sa kanya na wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. So, hindi dapat na ikulong. Pwede niyong paluin. Pwede niyong pahirapan. Pero hindi pwede na patayin. Kasi ang akusasyon sa kanya, maraming akusasyon sa ating Panginoong Jesucristo, para sa ganon, siya ay mapako sa cross. Sinabi ni Pilato, sabi niya, sa Matthew 27:26, then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed over to be crucified. Hindi, ang hatol ni Pilato dapat sa kanya ay hindi mamatay. Na yun ang kagustuhan ng mga tao na ma-crucify siya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ni Pilato na pwede kang paluin lang. So, ibinigay niya sa mga tao o sa sundalo ang ating Panginoong Jesus upang sa ganon, doon siya papaluin. Doon siya magkakaroon ng pahirapan sa pagpalo, yung matatanggap niya. And then, yung mga tao hindi pumayag na palo lang ang hatol sa kanya. Kasi sabi din ng asawa ni Pilato na bakit mo hahatulan ng tao na walang kasalanan? Hindi ako makatulog. Magdamag na iniisip niya, naiisip ng asawa ni Pilato na walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya against siya sa paghatol ng crucifixion. Pero ang mga tao sabi nila, crucify him, crucify him. So pinapili ni Pilato yung mga tao kung sino ang dapat na palabasin. Dahil kung hindi niya i-crucify ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng mga tao na ang lumalabag sa kautusan ni Caesar ay hindi kaibigan ni Caesar. Pwede silang lumapit kay Caesar upang sa ganon yung hatol ni Pilato ay magkaroon ng twist. So itong si Pilato, natakot siya. At ang ginawa niya, pinapili niya ang mga tao kung sino ang i-crucify sa cross. Si Barabbas o si Jesus, sabi niya ganon, na hari ng mga Hudyo. Ang sigaw ng mga tao ay si Barabbas ang ipapalabas sa kulungan. At si Barabbas, ito yung number 1 public enemy ng lugar na yon. Pinili nila si Barabbas na number 1 public enemy. Ang mga tao na nagsigaw ng crucify him, ito yung mga tao na natutulungan ng Panginoong Jesus. Ito yung tagapalo sa Kanya, tagasunod sa Kanya, na natutulungan ng ating Panginoon. And yet, they're the one who shouted, crucify Him, crucify Him. Tignan natin ang ugali ng isang tao na tunay na hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Siya mismo ang magsisigaw na ipako niyo sa cross. Bakit? Dahil ito yung plano ng Diyos. That is the reason why God sent His only begotten Son to die on the cross of Calvary for the forgiveness of our sin. Sabi niya na the last part of
Isaiah chapter 53 verse 5, by His stripe we are healed. Ang unang katagumpayan, yung pagkapalo sa kanyang likod. Dahil at that time, nung time na nirelease na ang ating Panginoong Jesucristo, nung time na nirelease na sa mga soldiers, may nakahandang pamalo. Yung pamalo na yun, may sa dulo, may mga metal, may mga bones na nakakabit sa dulo ng palo na yun. Hindi lang iisang palo, maraming palo yun ang nakakabit sa kanyang likod. At nung time na papaluin ng ating Panginoong Jesucristo, He was bound. Nakatali siya sa isang poste. Anong magagawa mo papaluin ka na nakatali sa isang poste? Wala kang kalaban-laban. At then, isang palo, masakit ba yun o hindi? Na maraming metal na nakakabit sa dulo ng palo. Yung isang palong ganon, matutulog na yung likod. Just imagine 39 na scourging na ibinigay sa likod ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine nyo kung ano ang mangyayari sa likod ng isang tao na mapapalo ng 39 beses. 39 beses na ipapalo. Ang mga Roman soldiers ay napakatindi. Sila yung tinagurian noon at that time, sila yung tinagurian na pinakamalupit na sundalo sa buong mundo. At yung isang palo lang nag-i-execute sa kanya, talagang may kasama pang galit. So, hindi lang smooth yung pagpalo niya kasi may kasamang galit. So, malakas yung pagpalo. At every time na huhugutin niya yun, may dinadalang laman. So, yung 39 na palo na tinanggap ng likod ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang nangyari sa likod ng ating Panginoong Jesucristo? Durog na durog. Wasak. Wala kang makikita na laman sa kanyang likod. Just imagine yung 39 scourging na tinanggap nilasap ng ating Panginoong Jesucristo. Brutal, napaka-brutal yung tinanggap niya na punishment. Dahil na-enjoy ng ating Panginoong Hesus yung kalupitan, yung pamamalo sa Kanya, ang ating katawan ay yun ang katagumpayan natin. Lahat ng ating physical na dinaramdam, yun doon magtatagumpay. Magbibigay ng katagumpayan sa ating physical na katawan. Yun ang binayaran ng ating Panginoong Jesucristo sa unang palo na lang. Sabi niya dito, the price was paid for your physical healing. By His stripe we are healed. And from the back of Christ flowed the blood for the healing of your body from every disease, affliction, or condition. 1 Peter chapter 2, sabi niya 24, sickness was paid for on the cross. And as heir with Christ, you have the right to walk that open door and receive the inheritance of healing. Isa na katagumpayan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo, yung katagumpayan na mamanahin natin ang kagalingan ng ating physical na pangangatawan. Sabi niya, He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. For His wounds, you are healed. Yung latay niya sa kanyang likod, sa kanyang mga latay dito sa katawan, yun ang magpapagaling sa ating
katawan na physical. Amen. So, sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lang dadaan ka sa malambot na road. Kailangan mag-suffer din tayo. Pero ang katagumpayan na yon ay katagumpayan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang latay na tinanggap, yung mga palo sa kanyang likod. At yung sa likod niya, kung titignan mo, wala kang makikita na laman na maganda, kundi puro durog-durog. Kung nakakita kayo ng grounded meat, yung pinagiling natin na meat, ganon ang makikita sa kanyang likod. Sa Isaiah chapter 53, mababasa natin dito na wala kang makita na maganda sa kanyang katawan, kundi hindi mo siya makikilala. Hindi mo makikilala ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang makikita mo sa likod niya, puro durog-durog na laman at ang kanyang mukha, kasama ang kanyang mukha na napahirapan. Hindi mo makikilala siya. Sabi sa Isaiah chapter 53. Basahin natin yun, chapter 1, 53, verse 1 up to 12. Makikita mo doon kung paano nila pinahirapan ang ating Panginoon. Kung ano yung mga nalasak na kahirapan ng ating Panginoong Jesucristo. That is because of you, mga kapatid, and because of me. For the human race, salvation. Kaya lahat na kahirapan ay tinanggap ng ating Panginoong Yesus. Nag-endure siya. Yung pagpapahirap sa Kanya, unang pagpalo sa Kanya, maraming mga criminals na pinakarusahan dahil sa pamamalo ay hindi niya kayang tanggapin. Namamatay agad. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, He endured all the agony that was given to Him. So, ang unang breakthrough na tinanggap ng isang tao o isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay yung katagumpayan natin mula sa physical body natin, yung mga nararamdaman sa katawan natin. Ang sensya, sabi niya, tingnan natin kung paano naging coincidence yung aral ng sensya na ang body pala natin ay may 39 infirmities, klase ng karamdaman. 39 infirmities. Ang pagpalo na tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo ay 39 na week ang tinanggap sa katawan niya. So, anong ibig sabihin yun, mga kapatid? Every week, yung bawat isang palo ay katumbas ng isang sakit na nandito sa katawan natin. Kaya sabi niya, by my stripe you are healed. So lahat ng sakit na nandito sa katawan natin na 39 klase ng karamdaman ay katumbas ng 39 na palo ng ating Panginoong Jesucristo na tinanggap niya. Kaya you are healed, mga kapatid. Yun, pinagtagumpayan natin yun dahil pinagtagumpayan ni Kristo. Yun ang isang mana natin na nanggaling mula mismo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung may sakit ka, sabihin mo lang, by the stripe of my Jesus, by the stripe of my Lord Jesus, I am healed. Just claim it, declare it, na ikaw ay isang tagapagmana sa kagalingan ng iyong katawan na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Yesus. Sabihin mo lang, you are entitled, kapatid. You are entitled to that inheritance. Just see it. I am healed. Declare it. I am healed. But you have to believe. Believe and trust Him.
pag medyo ano na. The crown of thorns, yung tinik na inilagay sa kanya, sa kanyang ulo, at the time na i-crucify him, pinapahirapan siya, nung time na tapos na siyang paluin, no? Kinalagan na siya at ipapako sa cross, nilagyan pa siya ng the crown of thorns. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin yung the crown of thorns? Yung nilagay na kuruna ng tinik sa kanyang ulo, mahahaba yung tinik na yon. Na pag inilagay mo sa kanyang sa ulo ng isang tao ay babaon yun. Mahahaba yung tinik na inilagay. Hindi lang kung ipinato mo lang okay lang, pero bumabaon pa rin. Pero dahil ang kalupitan ng mga Roman soldiers, hindi lang inilagay na as corona, kundi talagang hinigpitan pa ang paglagay. So yung tinik na yon ay bumaon sa kanyang skull. Ganon kahirap ang dinaanan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ibig sabihin nito na a breakthrough in your minds, Matthew chapter 27, verse 9. Ang sabi dito, and then trusted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front of him and mocked him, "Hail, King of the Jews," he said. Nilagay nila yung tinik na yun sa kanyang ulo, the crown of thorns. Sa event na to, in these events leading up to the actual crucifixion, no? Sa event na inilalagay nila yung thorns or the crown of thorns sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo, talagang ipinaon nila, talagang hindi lang ilalagay lang, ipapatong lang, kundi talagang ibinaon nila yung tinik na yun. Yung mga tinik na yun, sabi ko kanina na talagang tumusok sa kanyang scalp. Yung ano natin, yung ano to, anit hanggang sa kanyang skull. Talagang bumaon. And these crowns of thorns represents the punishment that brought peace. Isaiah chapter 53 verse 5 sabi niya, Christ wore the crown of thorns to break through into the area of your mind. Kaya bumaon sa ating ulo para sa ganon ang kagalingan ng ating kaisipan. Diba, punong-puno ang kaisipan natin ay punong-puno ng hindi maganda, wicked minds. Ang tao nung nagkasala nagkaroon ng wicked minds or kasamaan sa lahat ng iniisip ay puro kasamaan. Kaya nagkaroon siya ng nilagyan siya, ito yung nire-represent ng crown of thorns, yung kagalingan ng bawat kaisipan ng tao na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So mabibigyan ka ng kagalingan sa iyong isip. Yung kasamaan na nandito sa kaisipan natin ay gagaling yun, mawawala yun, at mapapalitan ng magandang kaisipan na kagaya ng kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya na the punishment that brought us peace. Ito yung penalty or yung pagdurusan na na-receive ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kaaway ay siyang nagbibigay sa atin ng kaganapan na kagalingan sa ating mga kaisipan, kapanatagan ng loob, kapayapaan sa ating mismong kaisipan.
number 3 is, pero sabihin, sa ano muna natin, we will read Corinthians chapter 2 verse 10, chapter 10 verse 5. The Bible speaks of casting down imagination and every high thing that exalted itself. We demolish arguments and every presentation or pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yan. Nabigyan tayo ng kagalingan, nabigyan tayo ng sa kaisipan, nabigyan tayo ng pag-iisip na dapat sunduin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Iyon ay katagumpayan natin. Na yung mga struggle natin, mga depression natin, ang minsan ng tao, pag nagkaroon ng kaisipan na masama, o nag-iisip siya ng hindi mabuti, o kaya may iniisip siya ng kakulangan, ang tao babagsak sa depression, babagsak sa takot, babagsak sa pag-alaala, o babagsak sa addiction, o kaya nagkakaroon ng mental illness or mental depression. So, yun ang mga kagalingan na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo, na yun ang inirepresentar ng crown of thorns. So, yun isa ang natanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo na katagumpayan. Yung katagumpayan natin over our wicked minds, over mental distress, over mental depression. Yun ang ipinagkaloob ng ating Panginoon, at ang resulta nito is kapayapaan, kapanatagan ng loob sa atin. Nawawala lahat yun. And number 3 breakthrough in our life is our conscience. Yung nail or yung pako, yung pako na pinako kay Kristo, sabi niya dito, He was pierced for our transgression. Sa Isaiah 53:5. Ibig sabihin, tayo ay makasalanan. Tayo ay nagkasala, na sabi ng Romans chapter 3 verse 23, na tayo lahat na ay nagkasala, nagkulang sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Colossians chapter 2 verse 14, having canceled the written code with its regulators that was against us and that stood opposed to us, He took it away, nailing to the cross. Nang matapos na bigyan siya ng crown of thorns, ipinako na siya. Ipinako na siya. Yung kamay, dalawang kamay at dalawang paa. So, ang inirepresentar ng pako na to, yung pagkapako na to, ay para sa ganon, lahat ng transgressions natin ay magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng katagumpayan natin mula sa konsensya, mula sa transgression na nagagawa natin against sa ating Panginoong Jesucristo. He was pierced for our transgression. Natusok siya o ipinako siya. Isaiah received a connection between Jesus being first. The opening of the holes, yung where He was nailed, and our transgression. And between Christ's hands, di ba pag pinako ka, magkakaroon ng butas ang kamay mo at ang paa mo. So, ito yung nagko-connection. Yung transgression natin ay ikinokonek nito, yung pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo. May butas dito na didiretso sa pako. At yun ang magbibigay sa atin ng katagumpayan sa konsensya natin. Yung konsensya natin, as I've said a while ago, that laging puno tayo ng hindi mabuti na kaisipan. So dahil sa pako na yun, inirepresentar niya na
hence ng ating Panginoong Jesucristo na yung sabi dito na with Christ's hand and the cross was the least of your sin. No? Nandito lahat. Nakalista lahat yung mga listahan ng ating mga kasalanan sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Nakalista lahat. Anumang klase ng kasalanan nandito sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. So, tinanggap niya lahat. Pagpako sa Kanya, tinanggap na niya lahat yung kasalanan na nakalista sa Kanyang kamay, dalawang kamay. So, lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa Colossians, yung binasa natin, having cancelled the written code, yung nakasulat na mga kasalanan natin with its regulation, dahil pag nagkasala ang tao, ang kamatayan ng kanyang kapalit, that was against us, and that is stood opposed to us. He took it away, kneeling to the cross. Yung pagkapako niya, tinanggap niya lahat ang kasalanan, na kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng buong sanlibutan dahil sa kanyang pagkapako sa cross. He canceled the record that contained the charges against us. Yung charges na penalty sa atin. Kasi sabi niya na for the wages of sin is death. Yun yung penalty, yung death. Tinanggap niya yun sa kanyang pagkapako. Siya na ang ipinako sa cross. At ikaw, kapatid, ay malaya. Lumaya ka dahil sa kanyang kamatayan. So each and everyone's sin of your past has been paid for. Ano yung mga kasalanan natin? He paid it all. Ano yun? Yung kasalanan, transgression, yung karamdaman mo, yung sakit mo, lahat ng hindi mo dapat na ginagawa, lahat ng kasalanan, yung pride, tinanggap lahat ng Panginoong Jesucristo yun. Binayaran na niya. Hindi lang binayaran kundi hindi lang partial. Hindi partial payment kundi He paid it all. All our sin was paid it all by our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. So malaya na tayo. Malaya na tayo. Ginawa na ng ating Panginoong Jesus ang dapat na gawin. Para sa ganon, tayo ay malaya mula sa kasalanan. Para sa ganon, malaya ka na yung penalty of death will not be given to you. Hindi mo na tatanggapin yun dahil tinanggap na ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanging dapat mo lang gawin is to receive Him, to trust Him, to worship Him, have faith in Him. Yun lang ang dapat mong gawin, kapatid, dahil pinagbayaran na ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lumalabas sa resibo, ang lumalabas sa resibo na cash na nakalagay is 1,000. Tapos, ang nakalagay na babayaran, 0. Ang balance, 0. So, ang total cash na nabayaran, kumpleto. Jesus paid it all. So, kumpleto yung bayad para sa atin. Yun ang katagumpayan natin na isa, yung breakthrough in our conscience. Yun yung inire-representar ng pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi na ikaw ang ipapako sa krus. At nung ipako siya, hindi lang nung ipatayo yung cross, hindi lang yung dahan-dahan. Talagang ipinagsak ng hanggang anong oras, ilang oras. Nakadipa siya. Nakapako siya. At nakasabit siya sa cross. Ano ang mararamdaman ng isang tao?
Usually, ang mga criminals na pinapako nila sa cross, hindi yun agad, hindi yun nabubuhay, kundi agad na namamatay. Pagkapako pa lang, namamatay na. Kaya yung dalawang criminal na ipinako sa cross na kasama ng ating Panginoong Jesucristo, na sila ang karapat-dapat na ipako, hindi ang ating Panginoong Jesucristo, dahil walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo, sila ay makasalanan. Namatay sila. So, yun ang mga katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinamana sa iyo. Katagumpayan ng kagalingan, katagumpayan ng kagalingan, katagumpayan ng ano ba? Katagumpayan ng ating mind o kaisipan, katagumpayan ng ating konsensya, at ang last is katagumpayan ng yung sibat. Katagumpayan ng sibat, ang breakthrough of our spirit, yung sibat, katagumpayan. The breakthrough of our spirit, yung sibat na sinasabi, ang inire-representan nito ay nung umalis na ang soldier, nung nakabitin ang ating Panginoong Jesucristo, nung isinurrender na niya ang kanyang espiritu sa Ama, nasabi niya, Father, unto your hands I am committing my spirit to you. Sabi niya, He was crushed for our iniquities. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. So, nung nakita na nila na ang Panginoong Jesucristo ay namatay na, umalis na sila, pero isang soldier ang bumalik. At kinuha niya yung sibat niya at tinusok niya ang tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatusok, lumabas ang blood and water. Ang ibig sabihin nun, pag hindi natusok ang tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo, walang forgiveness ng ating mga kasalanan. Dahil sabi sa Hebrew chapter 9:22 na without the shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng ating mga kasalanan kung wala ang pagdaloy ng dugo. Kaya yung soldier na yon ay isang instrumento upang sa ganun tutusukin niya yung tagiliran ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung hindi niya tinusok, hindi dadaloy ang blood at ang water sa tagiliran ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi natusok yun, ang tanging katagumpayan lang ay yung kagalingan ng ating physical na katawan, yung kagalingan ng ating konsensya, yung kagalingan ng ating mind, pero yung espiritu, hindi. At nung dumaloy ang dugo sa tagiliran ng ating Panginoong Hesus kasama ang water, yung buo na dugo, and yun ang nagbibigay sa atin ng forgiveness of sin. Yung mga buo-buo na dugo na dumaloy sa tagiliran ng ating Panginoon. Hindi lang dugo na as in dugo lang, kundi yung mga dugo na namuumuo ang siyang dumaloy sa tagiliran ng ating Panginoon kasama ang tubig na dumaloy sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Christ died of a broken heart. Literally, durog ang puso ng ating Panginoong Jesus. At that time, durog na durog. Kasi yung pagtusok, durog na durog. No? Dahil ang dugo ay nanggagaling mismo sa puso ng tao. Doon dumadaloy ang dugo ng tao. Kaya pagtusok kasama ang puso ng ating Panginoon na siyang dumaloy na ang dugo. Kaya ang puso ng ating Panginoong Jesus, durog
broken that yours might be healed. Inside the heart of Christ is a world of freedom, healing, and reconciliation. It is yours as a joint heir of Christ if you will receive Him. The death of Christ on the hill of Calvary was the pivotal of all history. It marks the point from which all humanity could receive forgiveness of sin and total healing of body, mind, and spirit. It seemed at the same time it was yet the most triumphant act of all the time. The Son of God defeated death, destruction, and the devil, and opened the gates of heaven for all eternity. And as a child of God, you have a wonderful inheritance. Physically physical healing, emotional healing, your health, your clear conscience, and mended heart are all yours as an heir of heaven. There is a condition. If you will receive our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, look at the cross each day your life and thank God for that Jesus suffered for you. Habang tinititigan mo ang cross, pasalamat ka sa Panginoon dahil napagtagumpayan niya yon. Dahil sa kanyang tinanggap na dusa, parusa, ay napagtagumpayan niya para sa atin. And look at the cross and see the great love He has for you. Habang tinititigan mo ang cross ng ating Panginoong Jesucristo, makikita mo doon, makikita mo o madadama mo the great love that God has demonstrated to you, to your life, and to the whole humanity. Without that great the greatest love that God has demonstrated to us, there's no love at all. There's no forgiveness of your sin, and you cannot enter into the kingdom of God. So you have to take opportunity to receive our Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord. You have to take the opportunity to receive that greatest love that God offered to all the world, to all the human race. Take it, my dear brethren. Take it, that greatest love. Today we are celebrating the Heart's Day. And we can just imagine how great is the love of God that showed us, that demonstrated us. How love is that great love. Our Father has showed us. We have the right and we are entitled to call Him Abba, Father. While looking at the cross, we are healed. Our body, our mind, and our spirit. Looking at the cross, we are set free from our transgression, from our infirmities, from anything that the devil had put into our body. Ito ang katanungan sa inyo, mga kapatid. In what four areas did Christ win a breakthrough for you when He died on the cross? Sa anong area ng buhay mo napagtagumpayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo? Alam mo yan, kapatid, kung saan area. Is it one area, four area,
o just no area? In which of these areas do you need to see the power of the cross in your life? Anong area? Anong parte ng buhay mo na kailangan mo na makita, maramdaman ang kapangyarihan ng cross na kung saan namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Ikaw kapatid, anong kapangyarihan ng cross ang tinanggap mo? Anong kapangyarihan, anong katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo na tinanggap mo sa iyong buhay? Pwede mong masabi na Jesus, you are the best thing that ever happened to me. Pwede mo bang sabihin yun? Na yung pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, yun ang pinaka-the best na nangyari sa iyong buhay. Hindi yung pagtanggap mo sa asawa mo, hindi yung pagpapakasal mo, kundi yung pagpapakasal mo sa ating Panginoong Jesucristo. And you can say that Jesus, you are the best thing that ever happened to me. Tayo po'y manalangin. Mapagpala, makapangyarihan ng Diyos. Tuloy-tuloy ang aming pagbibigay sa iyo ng ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa buhay mo, Panginoon. Dito na namin naramdaman ang pinakadakilang pag-ibig mo na kahit ang iyong buktong na anak, na kahit nasasaktan ka noong pinapanood mo, Panginoon, na pinaparusahan nila, pinapahirapan nila ang iyong anak. Panginoon, walang ama na na magkakaroon ng kasiyahan na mararamdaman sa kanyang puso habang pinapanood ang kanyang buktong at nag-iisang anak na pinapahirapan para sa mga tao na hindi naman karapat-dapat na mahalin. Pero dahil sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, nagawa mo na kahit durog ang iyong puso, nagawa mong mahalin ang mga tao in favor sa iyong anak. Hinayaan mo siya na mamatay dahil sa kasalanan ng mundo. Panginoon, maraming salamat. Dahil sa walang hanggang pagmamahal mo. Maraming salamat sa dalisay at wagas na pag-ibig mo. Maraming salamat sa tunay at sapat na pag-ibig mo na inialay mo sa buong sanlibutan. Panginoon, hindi matatawaran ang pag-ibig na yun ang dakilang pag-ibig na aming tinanggap mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umaga nito, sa mensahe mo. Panginoon, patuloy na mensahe mo ang siyang mag-manifest sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na ang pag-ibig mo ang siyang nanamnamin namin na ikaw ang the best thing that ever happened into our life, Lord. Thank you so much. So God, bless every people that who hear your message, so God, to them. Bless them, and may the love of God, the love of the Father, O Lord, dwells in us, O God. Thank you so much, O God, for this beautiful and wonderful day that you have given to us, O God. Pinupuri kita, sinasamba ka namin, pinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Praise Very dramatic po yung message. It's about the love for God. Actually, bigyan ako po talagang so blessed sa message. Lalo na po kasi pag pinag-uusapan ng pagkapagod
pangako ni Kristo, ng ating Panginoon Hesus Kristo, hindi ko maiwasang umiyak. Totoo po yung pag-ibig na ito ng Panginoon. Sana maranasan po natin na talagang magkaroon ng katotohanan sa ating damdamin, sa ating puso. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay walang katumbas, walang pwedeng umantay sa kahit kanino pa man, kahit magulang natin, kahit pag-ibig ng kapatid, pag-ibig ng anak sa ina o sa ama, pag-ibig ng kaibigan o pag-ibig ng spouse, ng asawa, wala pong tutupas sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat, kahit na po tayo nagkasala, ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Sa tao po, pag tayo po'y nagkasala, bibilangan tayo isa, dalawa, tatlo, hanggang dyan ka naman. Pero ang Panginoon, hindi po siya nagsasawang mahalin po tayo, unawain, patuloy na ibigin. Let us sing this song. Yes, Lord. Unforgiven, because you were forsaken, and time accepted, you were content, and I'm alive well, your spirit is within me, because you died and rose again. Unforgiven, because you were forsaken, and time accepted, Thank you, Lord. you were content, and I'm alive well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. The whole Bible tells that Jesus is the King of Kings. But during the time, nahawak po siya ng Roman soldier, ginawan po siya, narinig po natin sa preaching, ginawan po siya ng koronang tinig. Pinuli po siya, pinuli. Pinagtawanan siya, ito ang korona mo. Di ba, hari ka, ito ang korona mo, ibinakon sa kanyang ulo. Napakasakit ulo, napakasakit. Inulsulto, pinuli. Wala siyang kasalanan, kasalanan natin yung lahat. Inako niya. King of Kings, Lord of Lords, pinuli. Nakakaranas ng pamumuli dahil lang sa atin. Sana naman mga kapatid, maunawaan po natin kung gaano tayo minahal ng ating Diyos. Nagpasalamat po tayo sa kanyang kanilang pag-ibig. Lord, salamat sa napakalaking pag-ibig. Dakilang pag-ibig mo. Kaming lahat, we are so blessed, Lord. We are so blessed. Nakilala ka namin, Panginoon. Nakilala ka namin, Panginoon, sa ganitong pagkakilala, Panginoon. Ang nakilang istorya mo, Panginoon, nahayag sa amin
Unawaan po namin. At sa lahat ng hirap po, Panginoon, na dinanas mo, ang basihan po, Panginoon, ay dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, na merong nagmahal sa amin. May totoo nagmahal siya. May totoo, Panginoon, pinahalaga ng buhay namin. Kahit na po kayo mahirapan, kahit na po kayo pagtawanan, basta lang may madama po sa amin, Lord, ang iyong dakilang pag-ibig. Kahit na po kayo, Panginoong Jesus, mamatay, hindi kayo nagreklamo sa pinagagawa ng iyong Ama. Para lang sa amin, Panginoon. Lord, according sa message, with all benefits, Lord God, ng iyong dakilang pag-ibig. Kami po, Panginoon, ang nagbinibisyo nito. Ngayon, gusto po namin tanggapin ng buong-buo, Panginoon, ang lahat ng binibisyo ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hayaan po, O Diyos, na totoo nga kami, Panginoon, mapagpala sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Salamat sa mensahe, Panginoon. Salamat din sa lahat ng iyong mga anak na narito. Na willing, Lord God, to accept, tanggapin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala. Salamat at patuloy po namin isa-celebrate sa bawat buhay po namin sa araw-araw ng aming buhay ang iyong dakilang pag-ibig. Pinupuri ka namin dito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam mo na lang po tayo sa ating pagkakaroon. Bago yan, meron lang po babasahin ilang talata dito sa Bible. Ikalawang Korinto 9 hanggang 7. Gaya ng nasusulat, siyang nagsasabog, siyang nagbibigay sa mga kapwa, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo'y mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Pagbigay ang bawat isa ayon sa itinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pwede po tayong magbigay.
kalooban, magkaroon po kami ng pagtatangi sa bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na masasalamatan namin sa aming tungkol sa inyo namin. Maraming po salamat naman sa inyong kataas-taasang papuri at pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Dahil po namin tumayo. Again po, no, yung mga couples po natin, and